Ayan na ang syudad. Yan pala ang York New City. York New City Dream Auction. Ang pinakamalaking subastahan sa buong mundo. Isang beses lang sa isang taon tinatanghal. Ang naghahalagang 10,000 kahapon ay maaaring maibenta sa halagang 100 milyon bukas. Maraming nagiging biglang yaman dyan. Marami rin nagsasabi na maraming illegal na bentana nangyayari dyan. Mga epektos na galing sa masama. Ganun pala. At trabaho natin ay sabatin ng mga illegal na epektos na yon. Teka, nasan yung bata na may dilaw na buhok? Nandito lang si kanina. Kanap sa banyo. Oo, naintindihan ko. Mabuti naman. Nag-aalala ako dun eh. O sige, tatawag na lang ako ulit. Maubos ng credit ko. Oo, sige. O, yan na siya. Kurapit ka. O, paano yan? Makapag-time out nga rin muna. Kanina pa to eh. Sasabog na. Sandali lang ah. Huwag mo nang patagalin. Sigurado ako, magpapakita doon ng mga gagamba. At higit sa lahat, pati na rin siya. Bukas na ang 1 ng Setyembre, ang araw ng usapan namin. Ang listahan para sa Setyembre. Ha? Bakit ang dami? Oo, kasi gustong magpahula sina Ginong Rotferry at Ginong Trink. Dartzor naman eh. Sabi ko naman sa'yo, pag marami, tinatamad ako. Pasensya ka na, Iya. Malapit kasi ang 2 taong yun sa papa mo, kaya kailangang pagbigyan. Nasaan ba si Papa? Wala eh. May pupuntahang importante na pagtitipon. Siguro may kasama na namang babae yun. Papa? Sino yun ito? Tungkol dun sa... Ano? Ayoko nga, tinatamad ako. Ano? Ayoko sabi eh. Ang daya-daya mo naman eh. Ayoko. Hindi. Hindi. Sandali ha. Sige na nga. Papa, pangako yan ha. Kapag hindi mo tinupad, talagang magbibitiw na ako. Nagawa ko! Isa na naman kayamanan! Ang galing niyo talaga. Bueno, wala na ako magagawa. Kaya tapusin na natin agad. Lovely Ghost Writer. Balita ko, magaling na manghuhula yung babaeng yun. Marami daw siyang kliyente na bigatin sa mga sindikato. At puro mga kaibigan ng papa niya. Baligtad yata eh. Ang sabihin mo, sumikat sa sindikato ang ama niya dahil sa batang yun. Kaya takot na takot ang ama niya na baka lumaya siya. O baka gantihan siya ng mga naapakan niya o inggit sa kanya. Nalimutan mo na ba? Huwag mong iisipin ang kalaban. Basta tayong bahala sa lahat na lumapit. Heto, tapos na! Ang galing mo talaga. Dartzorn, bukas pa ang subastahan, hindi ba? Baka pwedeng mag-shopping muna ako. Siyempre pwede, pero babantayan ka namin. Tagal na rin nating di nagkitang 13 ah. Gaano katagal na nga ba? Sa palagay ko, mga 3 taon at 2 buwan. Pero 2 sa atin ang napalitan. Lipat ang number 4 at number 8. Machi, yung number 4 na yun, talaga bang darating siya ngayon? Ewan ko, wag mo akong tanungin tungkol dyan. Trabaho mo yun eh. Basta sinabihan ko na siya. Kaya isang hisokang yun ah. Ba't pa siya kinukonsente ng pinuno? Dahil magaling siya. Matibay ang bungee gum niya. Sa totoo lang, ang hirap kalabanin nun, kaya siguro pinapaboran. At hindi lang yon. Mukhang takot ba yung pinuno kay Hisoka? Hindi ko gusto.
Hindi naman siguro. Sobra ka naman, Bilib. Hindi siya ganun kagaling. Maniwala ka. Madaling sabihin, pero mahirap patunayan. Ano kaya sa tingin mong ipaggagawa sa atin ng pinuno? Siyempre, mga magnanakaw tayo eh. Di may nanakawin tayo. Ang tanong ay ano, malamang yung mga antigong libro, mahilig kasi siya dun eh. Hindi, malamang mga laro. Laro? Malamang ang pinakamahal na computer game sa mundo. May mga binibentang kopya dun. At isa pa, balita ako, napakadelikado ng computer game na yan. Naintriga tuloy ako eh. Bakit naman? Computer game lang naman yan, tipa. Ewan. Sa illegal na bentahan, madaling tumaas ang presyo. Kaya galingan mo ang diskarte mo. Tandaan mo ng mabuti. Huwag kang makikipagkumpetensya o gagamit ng numero. Makinig ka ng mabuti. Dun sa sinulat niya kanina dun sa sasakyan, merong 4 na linya. Ibig sabihin nun 4 na kliyente ang nabigyan ng magkakaparehas na resulta. Malalagay sa panganib ang buhay nila kapag sumali sila sa illegal na subastahan. Yung mga salita tungkol sa pagtulog, ibig sabihin magkakasakit sila at mamamatay. Naiintindihan ko. Ipadala agad sa mga kliyente. Huwag mong kalimutan. Opo, pero may ibang bagay na nakababahala. Si Binibining Neon, hindi alam ang mga nakikita niya. Hindi niya rin nakikita ang hinaharap niya. Magiging ligtas kaya kung pupunta sa illegal na subastahan. Mananalo ko eh. Huwag. Tigilan mo siya. Pero matagal nang hinihintay ni Binibining Neon ang subastahan na ito. Makakasama kung pipilitin namin siyang hindi pumunta. Kapag nagalit na yun, wala na kaming magagawa. Alam niyo naman na sumpungin yan. Ganun ba? Basta. Huwag niyong dadalhin si Neon sa subastahan. Bilhin niyo lahat ng gusto niya. Di bali kung mahal. Kailangan manalo kayo sa lahat ng subastahan. Maliwanag ba yan? Dark Zorn! Naintindihan ko po. Matigas ang ulo mo. Bukas mag-uumpisa ang subastahan. Kailangan nating makuha ang lahat. Kukunin natin ang lahat ng paninda sa iligal na subastahan. Nagbibiro ka ba o nasisiraan? Kasali sa subastahan na yan ang lahat ng bigating sindikato sa buong mundo. Kapag ginawa natin yan, mapapaway tayo sa lahat ng mga sindikatong yon. Takot ka? Hindi! Kailan sisimulan? Kailan? May pahintulot na kayo. Sa illegal tumataas lahat ng presyo. Doon din ang magiging huling hantungan mo. Wow! Ang aga-aga pa pero ang dami ng tao! Wow, maingay! Nakakayakan, daming tao! Teka, Kilua! Pumunta muna tayo doon! Mukhang maganda doon ah! Teka! Wala tayong oras para dyan eh! Baka nakakalimutan mo, kailangan pa natin ng 8 bilyon bago mo umpisa ang subastahan. Wala kang karapatan mangaral dahil ikaw ang walang pera sa ating dalawa. Ha? Sino ba kasi ang nagsabi sa'yo na may mapapala ka sa sugal? Tumikay ka nga, tapa mo mangaral. Bakit ikaw, ha? Sa 2 linggo, kaperanggot na 15 mil ang kinita mo, hindi ba? Ibahin mo ako! Umabot ako ng 20 milyon sa kasino. Eh ngayon, itlog na lang. Kahit maliit lang na halaga, nanalo pa rin ako. At hindi lang yun, marami ako natutunang sikreto at diskarte sa subastahan na yan. Nasulit ko rin. Ay nako, ang nagpapanggap na matalino ang kadalasang walang alam eh. Kahit na, akong nanalo sa pustahan. Nangako ka na susunod ang talo sa utos ng nanalo, hindi ba? Oo na, sige na. Aba, tingnan mo. Cellphone? Oo. Kasi pupunta yata si Kurapika dito. Sabi naman ni Llorio, bandang hapon siya dadating. Kaya kakailanganin natin yan. Sa wakas, napabili ka na rin. Importante para sa hunter to, hindi ba?
Mabuti naman at darating sila. May trabaho na raw si Kurapika, kaya baka hindi siya makasama sa atin. May trabaho? Oo, tatawag daw siya pag may oras siya. Kaya kailangan may cellphone ako kung sakaling tumawag siya. Mga bata! Tingnan nyo to. Ito ang pinakamabili na modelo ng cellphone ngayon. Mamili kayo sa tatlo. Made in Germany, China o Finland. Alin na gusto mo? Okay naman ang presyo at kasyang-kasya sa bulsa. O sige po, yan na lang. Huwag mo bibilin yan. Hmm? Mahina ang signal niya at di pwede mag-text. Luma na yan, mas maganda to. Yorio! Kumusta? Hindi pa rin kayo nagbabago ah. Ikaw rin, Rolyo. Leorio. Ginagawa niyo naman akong katawa-tawa eh. Tama na, kung bibili ka lang din ng cellphone, ito na. Ang Model Beetle 07. Medyo mahal at mabigat, pero kahit saan gagana ito. May signal kahit saan. May translator ito ng 200 lingwahe. May TV na, may refrigerator pa, may MP3 player. Talaga? Gon, bibili rin ako. Ito na lang. O sige, ako na ang bahala. Chip, magkano to? Dalawa, 400,000. Mahal naman, 80,000, dalawa. Hindi pwede yan. O sige na nga, 95,000 na lang. Di pa rin pwede yan. Matigas ka, huling tawad, 102,000. Puhunan pa lang yan eh. 102,500. Ano? Manong, umalis na nga kayo. Ibang klase palang tumawad ng taong yan, oh. Naku, 400,000 ang dami nang nanonood sa atin, oh. Ano yung pwesto mo? Ayaw Wala ka talaga na pakialam doon. makapalo. Hindi ka legal, no? Dapat isama siya tuwing mamimili tayo. Pumayag sa wakas! Wow! 110,580 bawat isa? Bagong modelo pa. Sigurado mura na rin yun. Ako pa. Eh, sa palagay ko nga, sumobra ka eh. Ngayon lang kasi ako nakakita ng pinalakpakan dahil bumili ng cellphone. Pero tingnan mo naman, ang laki ng tinipid natin. Natural lang na tumawad. Para sabihin ko sa inyo, kapag sineryoso ko, baka binigay pa niya ng libre yan eh. Siya nga pala, yung ganyan ko, nabili ko na 80,000 lang. Alam nyo, kapag pinapalis na kayo, doon pala nag-umpis ang tawaran. Tandaan nyo yun ha? Alam mo, malamang hindi siya pupunta sa subastahan. Sa palagay ko nga, hindi. Siya nga pala, natutunan nyo na ang nen, hindi ba? Oo, pumasa kami. Yoryo, pag-aaralan mo rin yung pagkatapos ng exam, hindi ba? Ako? Hindi na. Tapos na ako dun eh. Ang susunod na assignment niyo ay ang subastahan. Ibibigay ko sa inyo ang mga detalye ng mga epektos dun sa illegal na subastahan na gaganapin sa cemetery building. Hindi problema ang pera. Basta makuha ang epektos. Ang buong katawan ng mami na si Queen Coruco. Isang gamit na panyo ng artistang si Sonri March na may DNA signature. Mga mata ng isang taga-tribo ng Kuruta. Ang tinatawag na pulang mata. Yang tatlong yan. Ibebenta yung katawan sa subastahan mamayang alas 9 ng gabi. Tatlo ang gagawin natin. Ang pumunta, ang magmasid at magbantay. Pero mayroong nakapagbigay alam sa akin na may aatake ngayong gabi. Kaya hindi pwedeng isama ang pinuno. Siguradong malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ivarenko, Wasi, Tochino. Kayong tatlo ang tataya. Maging alisto kayong tatlo. Huwag na huwag kayong papalpak sa trabaho ninyo. Gandahan niyo ang diskarte niyo para kayo ang manalo. Teka sandali. Sapat na ba yung 3 tao? Kung delikadong lugar na yun, dapat lahat tayo. Hindi maaari. 3 tao lang ang pwede sa bawat pangkat. Bawal magdala ng kahit anong sandata, aparatong pang-record o pang-komunikasyon. Ang mga taga-mafia ang namamahala sa seguridad, kaya walang problema doon. Sa loob ng kwarto, may tiwala ang lahat sa isa't isa. Kaya kung umasa lang tao doon, parang walang panganib sa paligid. Makinig kayo ng mabuti sa sasabihin ko. Huwag kayong gagawa ng gulo. Iwasan yung makipag-usap sa taong di kasali sa pangkat ninyo. Baka matiktikan kayo ng mga kaaway natin. O sige, umalis na kayo. $8.9 billion ang minimum bid, pero 5 million lang pera nyo. Makinig kayong dalawa, ha? Ang Southern Peace Auction House ang pinakabigating auction house sa York New City. Sa entrance fee pa lang kulang na yan. Siguradong hindi na kayo papasukin doon. Kahit ba may mahalagang impormasyon sa larong yun tungkol sa papanigon, wala rin pakinabang sa atin yun kung hindi natin makukuha. Pero, Liorio, sabi sa listahan na nakita namin, madali lang daw makuha yun eh. Talaga? Madali daw kasi pera lang ang kailangan. Pera nga lang, sandamu ka naman. Pero alam nyo, kung kayang bilhin ng pera yan, hindi ako naniniwalang totoong kayamanan yan.
Kung ganyan kataas ang level ng kayamanan na yan, papasa ka na raw ng professional hunter. Kung makukuha mo yun ng wala kay hirap-hirap. Makahanap pa nga ng impormasyon. Dapat meron pa eh. Sa York New City pa. Ang dami mo makukuha impormasyon dyan. Ayan na naman siya. Puro bolo talagang alam ng taong yan. Ano naman kaya itong swapping? Ano? Pindutin mo dyan. Sige, swapping. Kumbaga parang trade-in. Dala-dala ng mga bibili ang mga paninda nila at pinapakita nila ang mga ito. Pipili yung nagbebenta ng paninda nila at magpapalitan sila. Meron pang bidding at binding. Ang dami palang diskarte sa subastahan. Bidding yung normal na paraan. Ano naman kaya yung binding? Iba yung naiisip ko eh. Ang binding ay parang bidding pero may kondisyon. Bukod sa pera at swapping, mapupunta sa bibili na makakasunod sa kondisyon na nagbebenta. Ano yung kondisyon? Aba, malay ko. Ganun pala. Mukhang gusto ko ang paraan na yan ah. Ano? Tayo na nun, Lukia! Nakaisip na ako ng paraan na walang kahirap-hirap para magkapera tayo sa subastahan. Lukia, dalihan mo! Sagwa naman pakinggan. Ikaw ang promotor niyan eh. Oo nga pala. Mga kaibigan, lapit na kayo! Lapit na kayo! Subukan niyo to at baka swerteng kayo! Mag-uumpisa ng isang subastahan na may kondisyon. Ang una, isang matinding diamante na nagkakalaga ng 3 milyon. Ang kondisyon sa subastahan ay bunong braso. Ang una makakatalo sa batang ito ang panalo, 10,000 para makasali. Sige na! Mag-uumpisa na kami! Sino mauna? Sige na! Huwag magtulakan ha! Isa-isa lang! Ako na mauna! Yan. Tingnan natin. Dapat tansyan yung lakas ng kalaban, tapos kontrolin ang aking lakas. Tapos sa arte ako kunwari na nahihirapan ako. Ready? Go! Yan! Sige! Ganyan! Malakas ka! Makakayaan mo yan! Wow! Mananalo kaya siya? Ay, naku! Sorry, talo ka. Okay, sino ang susunod? Okay, ako naman. Ay, talo ka. Sino ang susunod? Basta, kumila kay maayos. Ganun pala. Ganito ang binding auction. Pero sa 10,000 kada tao, kailangan manalo siya ng kulang-kulang sa 900,000 beses para makaabot kami sa 8.9 billion. Labo nun ah. Ay. Oops, kawawa ka naman. $150 beses na sunod-sunod na panalo? Bata ba talaga yan? Siguro pagod na yan ngayon. Mukhang pagod na, pinapawisan eh. Hintayin mo ko. Huwag ka magpapatalo. Muntik na yun. Pasensya na. Parang pandaraya itong ginagawa ko ah. Parang mali. Baka karmahin ako sa ginagawa kong to. Oh, sino pa susunod? Ha? Wow! Wow! May babaeng susubok. Aba, ayos ah. Galingan mo, iha. Hoy, Superboy, easy ka lang. Teka, Iha, ilang taong ka na ba? Taga saan ka? Tama na, ligawan. Laban na. Salamat sa pagkakataon. Walang naman. Ipatong mo ang kaliwang kamay mo sa lamesa. Ayan. Ready? Go! Tama mo kami laban! Sige pa, sige! Magandang laban! Aba, talagang hindi magpapatalo! Tapos na! Pasensya na, talo ka! Maraming salamat po. Walang anuman. Salamat, Giha. Sali ka uli, ha? Nakakainis. Don, totoo yun oh. Oh, sino kaya yung babaeng yon? Malay ko, babaeng kampiyon yata ng bunong braso eh. Sayang yung diamanting yun ah. Ang lakas ng batang yun ah. Masyado ka mahina, Shizuku. Dapat yung paliwang kamay mo ginamit mo eh. Ay, oo nga no. Ba't di mo ginamit yung mas malakas na kamay mo? Kanang kamay ang ginamit niya eh. Hindi ko na naisip yon. Gusto ko nga ang subukan uli eh. Wala ka ng oras. Kailangan na natin magtrabaho. Tama siya.
Tsaka bawal sa atin ang bumili o sumali sa subastahan. Mga magnanakaw tayo eh. Ninanakaw natin ang gusto natin. Narinig niyo siya. Ayaw papigil eh. Yo, how's everybody doing? Finally, the star gets to take center stage. Next time on Hunter x Hunter, Underground Auction, Annihilation, Machine Gun. My Nen power rocks.